Nangungunahan ng mga kabataan. So sa atin pong paninimula, tayo po ay mag-awitan. Tayo po ay umawit ng I will early seek the Savior. I will early seek the Savior. Dahil konti lang po tayo, sana po tayo'y umawit ng medyo malakas para po maging masigla po tayo. I will early seek the Savior. I will learn of Him each day. I will follow in His footsteps. I will walk the narrow way. For He loves me as He loves me. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, died to save me. This is why I love Him so. I will hasten where He bids me. I am not too young to go in the pathway where He leadeth. Not too young His will to know. For He loves me as He loves me. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, died to save me. This is why I love Him so. He is standing at the doorway of escape from every sin. I will knock, for He has promised. I will hear and let me in. For He loves me as He loves me. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, died to save me. This is why I love Him so. Para po sa ating opening song, tayo po ay tumayo at awitin ng I Will Follow Thee, hymn number 623. I Will Follow Thee. I will follow Thee, my Savior, wheresoever my lot may be. Where Thou goest, I will follow. Yes, my Lord, I'll follow Thee. I will follow Thee, my Savior. Thou didst shed Thy blood for me. And though all men should forsake Thee, by Thy grace I'll follow Thee. Through the road be rough and thorny, trackless as the foaming sea, Thou hast trod this way before me, and I'll gladly follow Thee. I will follow Thee, my Savior. Thou didst shed Thy blood for me. And though all men should forsake Thee, by Thy grace I'll follow Thee. Though I meet with tribulations, sorely tempted though I be, I remember Thou wast tempted, and rejoice to follow Thee. I will follow Thee, my Savior. Thou didst shed Thy blood for me. And though all men should forsake Thee, by Thy grace I follow Thee. Though Thou leadest me through affliction, poor forsaken though I be, Thou wast destitute, afflicted, and I only follow Thee. I will follow Thee, my Savior. Thou didst shed Thy blood for me. And though all men should forsake Thee, by Thy grace I'll follow Thee.
to Jordan's rolling billows, cold and deep thou leadest me. Thou hast crossed the waves before me, and I still will follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed thy blood for me, and though all men should forsake thee, by thy grace I'll follow thee. Tayo pong lahat ay lumuhod para po sa ating panalangin. Dakilan Diyos, sa gabing ito kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na kami po ay inyong tinipong muli sa ika-6 na araw ng aming pong week of prayer. Patuloy po namin, Panginoong, inilalapit sa inyo na kami ay pagpalain ngayong gabi, lalo't higit ang inyo pong sinugo sa gabing ito para magbahagi ng mensahe po para sa bawat isa sa amin. Nawa po ito ay kapulutan namin ng aral at maging ikabubuhay namin sa pang-araw-araw po namin pamumuhay bilang isang lingkod dito sa lupang ibabaw. Igawa din, Panginoon, ang pagpapatawad sa aming pong pagkakasala na nagagawa po sa inyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Happy Thursday po sa ating lahat. At tayo po ay nagpapasalamat sa ating Diyos na naririto po tayo sa ating sambahan upang patuloy po natin ang ating programa na Youth Week of Prayer po. At nasa ika-6 na po tayo ng Week of Prayer natin. Sino po ba dito ang naka-attend po from first night hanggang 5th night po? Wow, si Brother Melfred? Jai, hindi? Okay. So, amen po. Sino po yung, nung first night, sino po naka-attend? Yan. Jaira. Ano yung title that time, nung first night? Oh, eto, may mic dito. Low. Ayan, tanungin natin kung naalala mo yung title. Ay, bawal tumingin. Blessings in action. Discipleship. Yon, discipleship in action, okay? Sino po naka-attend ng day 2? Sino po dito naka-attend ng day 2? Wala po ba sa inyo? Wala din? Jewel? Sa'yo, nung day 2, anong title ng natin? Ito. Ganito na lang para mas maganda. Ano yung natutunan mo that night? Kay Ate Kesh, prayer in action. In-emphasize niya na even if everything in life is going really well, iba pa rin kapag prayer ang pinakainuna mo before doing anything else. Amen. So every decision natin, prayer muna bago mag-decide. Amen. Itutuloy ko pa. So, sino po dito naka-attend ng day 3? Wow, active si Jaira. Always present. Sino pa iba? May iba po ba? Wala po ba? So, nung day 3 po, ay about God's revelation in action. At nung day 4 is about Sabbath School in action. At yung day 5, kagabi po, it's about Campus in Life. A public campus life in action. At ngayong gabi po, atin po papapakinggan ang ating sermon na ipagkakaloob po ni Sister Janelle na may pamagatan pong Spiritual Gifts in Action.
At sa mga participants po natin na gumanap, ang song leader po natin ay sina Sister Gian at Jewel Ann. At sa opening prayer naman po natin is si Brother June Alday. At yung presider niyo po, ako po. At bago po natin mapapakinggan yung mga mensahe po, mapapakinggan po muna natin ang awitin po na pagkakalob po ng ating isang kapatid, si Brother Gerald Bautista po. Pag-isip-isip mo na ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit di mo to alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Magpapatuloy mo pa ba yung mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili't puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo.
kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating 6th night ng ating Youth Week of Prayer. Ako po ay masaya dahil tayong lahat ay naririto. Sino po dito ang galing sa kanilang mga school? Ayan, si Mervin. Ang iba, ang karamihan sa mga estudyante ay tapos na sa school. Pero si Mervin, galing pa siya sa school. Sino naman po ang galing sa work o sa kanilang mga trabaho? Wala pong galing sa trabaho. Ayan. O sino naman po ang galing po sa kanilang mga bahay? Ayan. Karamihan po ay galing po sa ating bahay. Ang iba po sa atin ay posible po na hindi po natin naisip na pumunta sa simbahan ngayon o kaya tayo po ay napilitan lamang, sinabihan tayo ng ating parents na pumunta or pwede naman po na tayo po ay willingly na pumunta ngayong week of prayer. But tonight, you are not here by chance or happenstance. You are here because God has either directed you here or He has allowed you. By decisions and choices you have made to be here. So kahit na regardless po kung ano po ang ating reason kung bakit po tayo ay pumunta ngayong Youth of Prayer, kayo po ay tinatanggap ng ating Panginoon at siya po ay magalak na tayo ay naririto. So ang ating pong sermon ngayon ay entitled Spiritual Gifts in Action. At atin pong main text ay mababasa sa 1 Corinthians 12 verse 4 to 7. Sabi po dito, there are diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. So meron po ba kayong napapansin sa ating main text? Kung ano po yung, meron po dyan phrase na paulit-ulit na binabanggit sa bawat sentence. Ayan, narinig ko po merong nagbanggit. Nagsistart po siya sa but the. So, isinulat po ito ni Paul na pinaulit-ulit po ang phrase na the same Spirit, but the same Lord, and but the same God. Dahil sabi po dito, kahit na iba-iba po ang ating mga skills or ang ating mga gifts, ang ating mga ministries, the source is the same, which is ang ating Panginoon. So sabi naman po sa Philippians 2 verse 13 and 14, sabi po ni Paul, our Christian journey is a series of ins and outs. So ano po ba ang ins and outs na sinasabi po dito? Sabi po, God is working in us while we work out. At dyan po pumapasok ang ating mga mission. Diyan po pumapasok ang ating mga mission, ang ating mga service, ang ating fellowship. At wherever God leads us, dun po tayo pumupunta. At
Dahil din po yan sa ating steadfast obedience sa ating Panginoon. We become partners with God in growing His kingdom. At kapag tuluyan na po nating na-accept si Jesus Christ, our life is changed. We become a new person with a new purpose, and we receive the Holy Spirit. So ano naman po ang kinalaman nito sa ating topic, ang spiritual gifts and actions? So sabi po ni Paul sa Ephesians 2 verse 10, he reminds us that we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. So ang ating Panginoon daw ay may prepare na po siyang mga good works na atin pong gagawin habang nandito tayo sa mundong ito. At isa pong example ng good works na ito ay ang ating spiritual gifts. At since meron na pong pinaprepare na mga good works ang ating Panginoon, ay in response, atin po itong tatanggapin at atin pong magpe-prepare sa pag-discover ng ating spiritual gifts. So all Christians should know and understand spiritual gifts because every Christian has been given gifts for the uplifting of each other. So, sino po dito ang nakadiscover na ng kanilang spiritual gift? Taas po ang kamay. Ayan, meron pong iilan na nagtaas. At ngayong topic na ito, kung hindi nyo pa po nadidiscover ang inyong mga spiritual gift, ay malalaman po natin ang ating steps to discover our spiritual gift. So sabi po dito, none of us are without spiritual gifts or purpose. So kung sa tingin nyo po ay wala po kayong purpose sa ating simbahan or kung sa tingin nyo po ay wala po kayong gift or talent or hindi nyo po nadidiscover, ngayong gabi po, ayan po ang ating goal, na ma-discover ang ating spiritual gift. Dahil sabi po dito sa Romans 12 verse 6 to 8, having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Or ministry, let us use it in our ministering. He who teaches in teaching, he who exhorts in exhortation, he who gives with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. So, kung ano man ang inyong spiritual gift, ay yan po ay pinagkaloob ng ating Panginoon. At maaari po na lahat po yan ay meron po tayong gift na ganyan. Pwede po na marunong po tayong mag-teach, marunong po tayong mag-prophesy. Ang pinaka-importante po dyan ay lahat po tayo, alam po natin sa sarili natin na meron po tayong spiritual gift. Ayan po, sabi po, you at least have one spiritual gift, and that is God dwelling inside of you. So hindi po nagmamatter kung marami po tayong spiritual gift o kaya isa lang po. Ang importante ay meron tayong lahat isang spiritual gift. So, since kanina pa po na-mention ang spiritual gift, ano po kaya ang ibig sabihin na to biblically? Sabi po dito, spiritual gifts are special abilities or capacities given to Christians by the Holy Spirit to be used for the betterment and upliftment of others. They are not natural talents. Pero ang ibang mga spiritual gifts po ay naka-align po sa ating natural talents. So kung kayo po ay nako-confuse kung ano po ang kaibahan ng natural talent and spiritual gift, sabi po dito, natural talent ay something you are born with or develop. Pwede mo po siyang ma-develop sa pagpapractice. At
ang spiritual gift naman po ay something that the Holy Spirit empowers you to do for God's purpose. So, a natural talent can exist without God, while a spiritual gift is activated through the help of God. So, for example po, ang singing or ang pagkanta, ayan po sa tingin ko, isa po yan sa talent and gift na madalas pong nagagamit dito sa ating church. Kapag natural talent po, kapag tayo po ay kumakanta, hindi po nagmamatter ang ating Panginoon. Or usually, nakafocus po tayo kung magaling ba tayo kumanta or kung maganda ba yung boses natin. Samantala, ang spiritual gift naman po, it moves hearts, convicts people, draws them closer to God. Kapag tayo po ay kumakanta sa ating church, tama po ba na iniisip po natin kung ano ang sasabihin ng ibang mga tao? Sa ating Panginoon, hindi po yon nagmamatter. Dahil ang spiritual gift through singing ay makakapag-move ng tao at ito po ay isang way for them to be closer to God. And another example naman po is, ako po personally, meron po akong, na-discover ko po ang natural talent ko sa course ko po ngayon. Dahil ako po ngayon sa aking college life ay nag-aaral po ako ng multimedia arts. Pero ang talent po na ito ay hindi ko po siya na-discover agad-agad. Dahil simula nung bata pa po ako ay iba po ang gusto kong gawin bilang career sa aking buhay. So nung na-discover ko po na ako po ay may talent sa graphic design or paggawa po ng mga publication po na nakikita nyo po na mga pinopost online, ay sa tingin ko ay ginamit din ito ng ating Panginoon, nagmaging spiritual gift ko rin. Dahil nung pumasok po ako sa college, ay sa una po, hindi ko po masyadong iniisip kung paano ito makakatulong sa ating church or kung paano ko po ito magagamit bilang ministry. Pero later on, na-realize ko po na ang galing ng ating Panginoon. Dahil matagal ko pong pinagpipray kung ano yung magiging career path ko. Dahil hindi ko po talaga ito nalalaman nung nag-a-apply po ako ng college. And praise God dahil siya po, ito po, ang multimedia arts ay pinagkaloob niya po sa akin. And grateful po ako dahil nagagamit ko po ito sa ating ministry dito sa ating church. So, sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 12, I do not want you to be uninformed. So, tayo po bilang Christians, tayo po ay ina-encourage na ating ma-discover ang ating mga spiritual gifts. Dahil ito po ay kasama sa plan of salvation. God wants us to include us in His plan of salvation, and so He equips us through spiritual gifts. Ito po ang mga important things to remember about spiritual gifts. Number 1, spiritual gifts are given by the Holy Spirit and as He wills for the common good of the church. Second naman po, spiritual gifts are to be used lovingly. So sa tuwing tayo po ay nagsiserve sa ating church o sa ating kapwa, dapat po ito ay out of love. Kung walang pagmamahal daw na kasama, ito ay empty and useless. At third, spiritual gifts are for the benefit of others. We should never be prideful about our spiritual gifts because God gave them to us for us to serve others, not to boast about ourselves. So, kung tuwing tayo
tayo po ay ginagamit po natin ang ating mga spiritual gifts, dapat po ay hindi po natin iniisip ang ating mga sarili, kundi nakafocus tayo sa ating Panginoon at sa kung paano po natin ma-uplift ang isa't isa gamit po ang ating mga gifts. So may kita po natin na ang ating spiritual gifts are to be used for God's glory and His glory alone. So yung mga hindi po nagtaas kanina ng kanilang mga kamay, yung mga hindi pa po na-discover ang kanilang spiritual gifts, kayo po ay siguro nagtatanong sa inyong mga sarili, kung paano nyo po ba madidiscover ang ating spiritual gifts? Dahil generally speaking, yung minention po kanina na good works ay possible po na nagagawa na po natin siya everyday. For example, when we speak the truth, or kapag tayo ay mabait sa ating kapwa, or tayo ay nag-share ng gospel, or nagbabalik tayo ng tithes and offering, ayun po ay mga example na po ng good works. Pero paano po natin malalaman ang special spiritual gifts na ibinigay sa atin ng ating Panginoon? So ito na po ang step-by-step process kung paano po natin madidiscover ito. So step number 1, always begin with prayer. So ito po ang aking ginawa noong ako po ay senior high graduate at hindi ko pa po alam kung ano yung kukunin ko for college. Dahil syempre po, ako po ay nape-pressure na sa aking mga classmates or sa aking mga kaibigan, pati rin po sa aking family. Dahil po ulit-ulit po silang nagtatanong kung ano ba yung course na kukunin ko sa college. At personally, hindi ko po alam nung time na yon. Kaya ang lagi ko lang pong ginagawa ay dinadalangin ko po ito sa Panginoon na sana po ma-discover ko na ito and sana ito na yung career path na nakaayon po sa will ng Panginoon. So, ayun, kakapray ko po, mga kapatid, ay unti-unti ko pong na-discover na ako po ay merong talent or skill sa ganitong bagay. Kaya ko po napili ang multimedia arts. And as I said po kanina, ako po ay grateful dahil unti-unti ko rin pong na-realize na ang natural talent na ito ay naging spiritual gift din dahil nagagamit ko siya sa ating ministry. So, ayan po ang step 1, begin with a prayer. Pray and ask God to help you in to identify your spiritual gifts or special talents. Ang next step naman po ay to do the spiritual gifts assessment sa ating general conference sa youth ministries. So kung meron po kayong cellphone na dala po ngayon, ay pwede nyo pong picturean ang ating QR code. At kapag pinress nyo po yung QR code na yan, ay directly mapupunta po kayo sa ating assessment or sa ating quiz na pwede nyo pong i-take para malaman ang inyong spiritual gift. Ayan. At dyan po may kita nyo po, meron pong 26 spiritual gifts na pwede nyo pong makita or malaman kung alin pa doon sa 26 na yon yung top 3 na primary gifts na binigay po sa inyo ng ating Panginoon. Ayan. Ayan po ang ating step 2. At kapag natapos nyo na po yan, ay ito po ang lalabas. Ayan po, ang result po na yan, ayan po ang lumabas sa aking spiritual gift assessment. So ang number 1 ko po ay help, number 2, service, and number 3, administration. So sa tingin ko po ay accurate naman po siya dahil mahilig naman po akong tumulong and na-enjoy ko po ang service sa ibang mga tao. Ayan. Ang next step naman po, step number 3, after nyo pong
matapos yung quiz na yon or after nyong ma-identify kung ano yung mga passions nyo and strengths, kayo po ay maghahanap ng mga ways to naturally help others using these gifts. Pay attention to things you do and areas of ministry in your local church that seem to resonate with you. So, kung sa tingin nyo po, kayo po ay meron po doon spiritual gift na hospitality. So, kung sa tingin nyo po, kayo po ay mahilig po kayo mag-welcome ng mga tao at kayo po ay masayahin na tao, pwede nyo pong lapitan ang ating Sabbath School Ministry Head. At kayo po ay, doon nyo po, opportunity po yon para ma-develop nyo pa po ang inyong strength. At pwede naman po kung ang lumabas po sa inyo ay singing or service, ay pwede nyo rin po lapitan ang ating music ministry or kapag inassign po kayo, ay i-grab nyo po ang opportunity na yon para ma-develop pa po ang inyong spiritual gift. At sabi po dito, do not be afraid to step outside your comfort zone and try new things to see where God can use you and your gifts most effectively. So personally po, natatandaan ko pa po ang unang beses na ako po ay tumugtog ng piano dito sa church. Yun pa po ang time ni Brother Eli Collado. During ano po yun, isang AY service at nagre-ready na po ng participants. At nilapitan po ako ni Kuya Eli, sabi niya, alam siguro ni Kuya Eli na ako po ay nagtutugtog ng piano. So nilapitan niya po ako at sinabi niya na walang pianist, pwede ka bang magtugtog ng piano? At since nung time po na yon, mahirap po hindian si Brother Eli, pero grateful po ako dahil siya po ang nag-urge po sa akin na gamitin ang aking talent sa pagtugtog ng piano. Dahil personally, hindi ko rin po alam na ako po ay marunong tumugtog ng hymnal song. Dahil ang usually po na inaaral po namin kapag nagpa-piano lesson ay hindi po siya from hymnal song. So, after po nun, nung ako po ay unang beses na nagtugtog ng piano dito sa church, syempre kinakabahan pa po ako and hindi ko po alam kung kaya ko ba siyang gawin. Pero syempre po mga kapatid, hindi po natin malalaman ang ating gifts kung hindi po natin ito itatry. At through the help of God and through prayers, ay unti-unti ko rin po itong na-develop dahil ako po ay nag-step outside ng aking comfort zone. At ang last step naman ay practice using your gifts and look for opportunities to develop them more effectively. The more you use your gift, the more efficient you will become. And remember po, God does not always call the qualified. He qualifies those He calls. So hindi po kailangan na sobrang galing nyo na po kumanta or sobrang galing nyo po mag-pray. Or hindi po kailangan na sobrang galing nyo po mag-sermon. Kung nga rin ngayon po, hindi ko naman po strength ang pagsisermon. Pero ako po ay tinawagan. At through the help of God and through prayers, siya po ay tinutulungan niya po ako ngayon. At ayun din po ang in-encourage po sa atin na kapag na-discover na po natin ang ating mga gifts, ang ating mga strengths, ay maghanap po tayo ng mga opportunities para mas ma-develop pa po ito at mas ma-practice pa po natin ito. So now that you have discovered and developed your spiritual gifts or special talents, ano na po ang ating gagawin kapag nalaman na po natin ang ating spiritual gifts? You should focus on building up the body of Christ. The Great Commission in Matthew 28 verse 19 to 20 instructs us to go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,
teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. So hindi po sinabi ng ating Panginoon na tayo lang po ay magsimba at makinig sa ating mga upuan. Hindi po niya sinabi na i-discover lang po natin ang ating mga talents or gamitin po natin ito sa mga ministry dito sa church. Sabi po ng ating Panginoon ay, go and make disciples. So sa ating mga spiritual gifts, sa ating mga munting paraan na tayo po ay welcoming sa ating mga kapwa-tao kahit po hindi po sila Christian or kahit hindi po sila member ng ating church. Kung tayo po, ang gift po natin ay mapagmahal po tayo. At napapakita po natin ito sa ating mga munting paraan. Ayun na po ay isang way para makilala po ng ibang mga tao ang ating Panginoon through our spiritual gifts. How can I use my gifts to build up the local church and contribute to the overall growth of the church? So sabi po dito, it takes prayer and faith in God. You have to pray and ask God to lead you so that you are not doing this on your own. Dahil kapag tayo lang pong mag-isa, tayo po ay mabilis na mapapagod at tayo po ay mafa-frustrate. Pero with God, you will serve with joy and gratitude. So, naramdaman nyo na po ba yon mga kapatid, na kayo po ay sobrang na-burn out sa ating mga ministry sa church? Sino na po ang nakaranas po nun? Taas pong ating mga kamay. Ayan. Karamihan po, kahit po tayo ay ginagamit po natin ang spiritual gifts natin at ginagamit po natin ito sa mga ministry. Siyempre, tayo po ay human beings lamang at tayo po ay nakakaramdam ng pagod din. So, lagi po natin itong ipagpipray tuwing tayo po ay may gagawing mission or may gagawing service, bago po tayo kumanta, bago po tayo magbigay ng sermon, ilapit po natin sa ating Panginoon upang maramdaman po natin na hindi po tayo mag-isa. Remember, your spiritual gifts are not given just to be used inside your local church. So sabi ko nga po kanina sa ating mga munting paraan ng pagbibigay or pagsiserve sa ibang mga tao, ay nakakapag-impact na po tayo sa ating mga brothers and sisters outside the church. So one example po dito is kung tayo po ay may heart of humility and tayo po ay mapagmahal. We must be faithful stewards of the gifts God has given us. So use them faithfully and diligently. So ngayon po, nalaman na po natin ang ating mga spiritual gifts at ang mga steps kung paano po ito ma-discover. Ay syempre, tayo po ay mga tao lamang at maaari po tayong magkamali sa tuwing ginagamit po natin ang ating spiritual gifts. So meron po tayong mga things to avoid. Number 1 is abuse of spiritual gifts. We must avoid misuse of our spiritual gifts. Minsan po, dahil alam po natin sa ating mga sarili na tayo po ay magaling kumanta at tayo po ay biniyayaan ng magandang boses. Minsan ay may mga times po na after po natin kumanta ay humihingi tayo ng validation sa ibang mga tao kung kamusta ba yung kanta ko, maganda ba yung kinanta ko, or marami bang mga tao na na-bless. Sometimes po ay masyado po tayong tumitingin sa ating mga sarili at we use our gifts for attention instead of service. At isa pa pong example ay kapag tayo po ay leader ng isang department or isang ministry, minsan po ay mas nakatuon po tayo sa atensyon na
tayo po ay may kinokontrol na mga members. Ngunit, dapat mas nakafocus po tayo sa kung paano po mag-grow ang individual members ng ating ministry. Next po, do not think too highly of yourself. Do not be arrogant, saying to yourself, they are lucky to have me. Be humble. So minsan naman po ay nasasabi po natin sa ating mga sarili, sa ating mga utak na buti na lang nandito ako. Dahil kung wala ako dito sa mission na to ay siguro hindi magiging successful. Or siguro konti lang yung mga tao na mabibless. Or minsan naman po ay naiisip natin na buti na lang andito ako dahil kung wala ako, walang ibang gagawa na mga tao. Minsan, masyado pong mataas ang ating mga tingin sa ating mga sarili. Ngunit tayo po ay nire-remind na tayo po ay dapat laging maging mapagpakumbaba. Kahit na tayo po ay binigyan ng mga spiritual gifts. Next po, do not become busy with serving God that you neglect your relationship with Him. Minsan naman po, sa sobrang dami nating ministry sa ating church, tayo po ay kasama sa prayer ministry, sa youth ministry, sa music, at marami pa pong ministry, ay sa tingin natin, sapat na yon upang magkaroon tayo ng relationship sa ating Panginoon. Ngunit ayan po ay dapat nating i-avoid na isipin. Dapat po tuwing tayo ay nagmi-minister, ay sa ating pag-uwi ay hindi pa rin po natin nakakalimutan ang ating personal prayer, ang ating personal devotion. Yun po ang pinaka-efficient and effective way upang mas maging closer po tayo sa ating Panginoon. Next po, avoid saying yes to everything. Kahit po na tayo ay binigyan ng spiritual gift, meron pa rin po tayong kakayahan na mag-say ng no. Dahil minsan po ay mas nakafocus na po tayo sa pag-serve sa iba. Pero sabi po tinuturo din po sa ating Biblia na dapat din po ay wag po nating papabayaan ang ating mga sarili. Baka po ay tayo po ay napupuyat na kaka-prepare ng ating mga program at minsan nakakalimutan na po natin makipag-bonding sa ating mga friends and family. At last po, the tendency to feel inadequate and unqualified for spiritual leadership. People with the spiritual gift sometimes have a low self-esteem and view of themselves. So minsan naman po ay naiisip natin na hindi natin tatanggapin ang part na ito or ang ministry na ito dahil sa tingin po natin ay tayo po ay hindi qualified or hindi po tayo magaling sa aspeto na iyon ng spiritual gift. Pero sabi nga po kanina, God does not call the qualified. He qualifies who He calls. So lagi po nating tatandaan na tuwing tayo po ay gumagawa ng ating spiritual gifts, we must always pray and ask God to lead us where we can use these in building up the church while glorifying God. So through the Word of God and the Spirit of prophecy, and through our daily quiet times and worship, test and approve what God's will for your life is, because God's will is always good and perfect. At sabi po dito sa testimonies for the church, the gifts are already ours in Christ, but their actual possession depends upon our reception of the Spirit of God. However large, however small your talents, remember that what you have is yours only in trust. God is testing you, giving you opportunity to prove yourself true. To Him you are in debt for all your capabilities. To Him belong your powers of body, mind, and soul, and for Him these powers are to be used.
Your time, your influence, your capabilities, your skill, all must be accounted for to him who gives all. He uses his gifts best who seeks by earnest endeavor to carry out the Lord's great plan for the uplifting of humanity, remembering always that he must be a learner as well as a teacher. So ito po ay makita sa Testimonies for the Church. Sabi po dito, kahit gaano po kaliit o kalaki ang ating mga talents, kung inyo pong talento ay pagpipray, kung magaling po kayong manalangin, o kung kayo po ay, ang talent nyo po ay mag-teach, mag-prophesy, hindi po yun nagmamatter sa mata ng ating Panginoon. Dahil however large or small, we must always use this for the glory of God. So remember, God accomplished salvation on the cross and can do it without you. But even if God can do it without us, He has invited us to be partners with Him in the work of salvation. So kayo po ay iiwanan ko po ng isang question para sa inyong mga sarili. Will you commit today to seek God's will for your life and discover what your spiritual gift is? Dahil sabi po sa 1 Peter 4 verse 10, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Ito lamang po ang aking dalangin at muling magandang gabi po sa ating lahat. So, napakaganda mga kapatid ng ating topic ngayong gabi. Tayo po'y dadako na sa ating reflection. Hatiin ko po kayo siguro sa 3. Yung mga kabataan po, dito po tayo uli. Sister Len, tsaka Brother Justin, pwede po ba kayo mag-lead dito po sa mga youth? Tapos yung dito po, from kay Ann, kay Sister Jan, hanggang doon kay Maymay, isang group. Tapos po dito, isang grupo uli. Pangunahan ni Brother Jerry. Dito si Sister Jan. Ito na lang po si Sister Jan sa kabila. Lapit po tayo mga kapatid. Dito po sa kabila si Brother Jerry. Ilang kayo dyan? Unti lang kayo. Yan si Brother Gubatanga. Dito na kaya kuya sa kay Brother Jerry. Si Brother Melfred. Diyan. Ayan po mga kapatid, yan po ang ating sasagutin ngayong gabi. No? Number 1, what is one talent or ability you have? And how do you think God wants you to use it as a spiritual gift? Alamin po natin ating mga talent daw at saka ability. No? At paano daw natin magamit bilang spiritual gift sa Panginoon. And then number 2, how can we as a church better support each other, discovering and using our spiritual gift? Dalawa po, no? Yan po pag-usapan natin by group. Iba daw yung natural gift sa spiritual gift.
Hello, mic test. Hello. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay tumayo at awitin ang Give of Your Best to the Master. Give of your best to the Master. Give of your strength, of your youth. Throw your soul's fresh glowing ardor into the battle for truth. Jesus has set the example. Dauntless was he, young and brave. Give him your loyal devotion. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Give of your strength, of your youth. Clad in salvation's full armor, join in the battle for truth. Give of your best to the Master. Give him first place in your heart. Give him first place in your service. Consecrate every part. Give and to you shall be given. God is beloved Son gave. Gratefully seeking to serve him. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Clad in salvation's full armor, join in the battle for truth. Give of your best to the Master. Naught else is worthy his love. He gave himself for your ransom. Have up his glory above. Lay down his life without murmur. You from sin's ruin to save. Give him your heart's oration. Give him the best that you have. Give of your best to the Master. Give of the strength of your youth. Clad in salvation's full armor, join in the battle for truth. Let's pray. Lord, thank you for giving each and every one of us our own individual spiritual gifts, gifts that we use to grow our relationship with you and to uplift everyone inside and outside the church, and most especially to lift your name and to give praises to you. May you continue to help us to commit to discover these spiritual gifts
so that we may be partners in the work and plan of salvation. Guide us tonight as we go home. In Jesus' name we pray. Amen.